Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Lubhang sugatan si Yang Jian at walang tiyansang iwasan iyon. Sinuntok sa dibdib si Yang Jian at tinamaan ang puso nito. Mabilis na sumirit ang dugo. Nanginig ang katawan ni Yang Jian, nagulat at nagalit ito. Galit niyang tinitigan si Donoghu. Ikaw, anong klaseng tao ka? Hindi mo tinupad ang mga pangako mo. Hindi niya inakalang biglang atake si Donoghu. Kailangang magkaisa ng 9 continents kapag umatake ang raksasa tribe. Pero nagdesisyon si Donoghu para patayin si Yang Jian matapos niyang makuha ang teknike nito. Hindi maganda ang hitsura ni Donoghu nang masama ang naging ngiti nito at malamig siyang nagsalita. Hindi ka maingat bilang isang taong naging sikat sa ilang libong taon. Sinong dapat sisihin doon? Sasabihin ko sa yon ay malapit ko nang makontrol ang 9 continents. Magiging isang balakid sa akin ang isang malakas na mandirigmang katulad mo. Paano ko hahayaang mabuhay ka? Huwag kang mag-alala. Si Daryl ang isusunod ko pagtapos kita patayin. Haha! Itinaas ni Donoghu ang kanan niyang kamay ay hinampas ito sa ulo ni Yang Jian. Nagsuka ng dugo si Yang Jian at tumingin ito nang may panakot kay Donoghu. Isa kang nakamuhing nilalang. Hindi ito ang magiging katapusan. Bago niya pa matapos ang kanyang sasabihin ay huminto sa paghinga si Yang Jian at tuluyan nang namatay. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at halatang nilabanan niya ang kamatayan. Nalagutan na ng hininga ang pinakamalakas na mandirigma sa kanyang henerasyon. Malamig ang malaking ngiti ng Donoghu nang makita nitong tuluyan nang namatay si Yang Jian. Umupo siya at nagsimulang mag-cultivate ng Ultimate Saint Heaven Earth Technique. Haha! Nakuha ko ang teknike ni Yang Jian. Maghintay ka lang, Daryl, dadalhin ko sa impyerno ang bawat isa sa inyo. Malamig itong tumawa habang sinisimulan ang pag-cultivate. Bang! Nang biglang minulat ni Donoghu ang kanyang mga mata at lumabas mula rito ang dalawang sinag ng liwanag. Level 1 Ultimate Saint Heaven Earth Technique. Kumpleto na ang pag-cultivate. Ngumiti ang labi ni Donoghu. Naramdaman nito ang napakalakas na enerhiya sa kanyang tiyan, umiikot ito sa kanyang buong katawan. Labis na mas makapangyarihan siya kaysa noon. Haha! Ito ang sikretong teknike ni Yang Jian. Napakalakas at nangingibabaw ito, sambit ng namamanghang lalaki. Lumingon si Donoghu at tinignan nito ang katawan ni Yang Jian nang makita ang masamang ngiti mula sa kanyang labi. Rest in peace, Yang Jian. Dapat kitang tulungan sa pangarap mong pagsakop sa 9 continents. Hahaha! Habang tumatawa ito ay kaagad niyang sinunog ang katawan ni Yang Jian at lumabas siya sa kuweba. Nang makarating ito sa entrada ng kuweba, ay tinitigan niya ang katawan ng raksasa king. Hindi ito nagdalawang isip na sipain ang katawan nito sa lava. Alam ni Donoghu na hindi ipinagbabawal ang hindi pagtupad sa sariling salita. Ang pagpatay kay Yang Jian, hindi ito matatanggap ng mundo. Kailangan niyang sirain ang senaryo para wala siyang maiwang kahit na anong bakas. Ilang minuto ang nakalipas ay narating ni Donoghu ang tuktok ng bangin. Ano? Patagong kumunot ang noo ni Donoghu. Nakita niya ang nagtipon ng mga raksasa warriors. Lahat sila ay nakasakay sa iba't ibang kulay na mga Black Tiger, ang Fierce Tiger Clan. Si Amastan ang namuno, mukha itong matapang at napakalakas. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Amastan nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Donoghu. Sinubukan niyang itago ang kanyang gulat. Ang monghing ito na naman. Nakilala ko siya kahapon, kasing lakas ko lang ang kanyang kapangyarihan. Naging sobrang lakas ng aura niya paglipas lamang ng isang araw. Nagtaka ito. Bang! Natakot din ang Fierce Tiger Clan, pero mabilis silang sumugod paabante, sinubukan nilang palibutan si Donoghu. Atras! Sigaw ni Amastan sa Fierce Tiger Clan. Lumapit ito. Nang makalapit siya kay Donoghu, ay tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Nagkita tayong muli, Master. Ikaw ba ang rason ng komosyon sa kampo ng 9 continents kanina? Hinahabol ka ba nila? Hindi kalaban ang tingin ni Amastan kay Donoghu dahil nagtulungan sila para patayin si Rama. Isa pa, magiging kapakipakinabang para kay Amastan ang isang taong makapangyarihan. Hindi na niya kailangan mamroblema sa malaking hukbo ng 9 continents.
Tumango at kalmadong sumagot si Donoghu. Tama. Ako ang naging Westrington Emperor. Pero kinamumuhian ako ng mga kontinente at nagtulong-tulong sila para patayin ako. Halos mapatay na nila ako kanina. Pinapangako kong maghihiganti ako, kundi ay hindi ako karapat-dapat na maging isang tao. Matalino at mapanlinlang ang lalaki, at sa isang tingin pa lang ay alam na nito kung ano ang iniisip ni Amastan. Ginamit nito ang pagkakataon para pag-usapan ang initan sa pagitan ni Daryl at ng kanyang sarili para maklaro ang mga pagdududa ni Amastan. Napakurap si Amastan sa kanyang narinig at hindi nito mapigilang tumawa at magsalita. Mukhang itinadhana tayo. Ako si Amastan, ang marangal na anak ng Raksasa tribe. Nagtulungan tayo para patayin ang Monghi mula sa Enchanted Retreat at maganda iyon sa pakiramdam. Mukha itong desperado habang nagsasalita, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Dahil gusto mong maghiganti laban sa 9 continents, ay bakit hindi ka sumama sa akin? Tapos ay wawasakin natin ang kanilang hukbo, maaari nating pantay na paghatian ang mga kontinente. Ano sa tingin mo? Matagal nang mayabang si Amastan, hindi ito nakipag-usap ng may galang kahit kailan. Samantalang malakas at gusto namang maghiganti ni Donoghu sa 9 continents. Ang pinakamahalaga ay nagdusa ito sa matinding sakit ng ulo dahil sa teknike ng mga sundalo ni Daryl noong digmaan. Nagmula siya sa 9 continents at paniguradong alam niya kung paano lumaban sa hukbo nito. Pantay na paghatsyan ang mga kontinente. Hindi ito nagpakita ng kahit na anong reaksyon. Pero sikretong nagningning ang kanyang mga mata. Patuloy na nagsalita si Amastan at hindi nito hinintay ang sagot ng lalaki. Kung gusto mo ninyo, Master, ay kayo ang magiging Deputy Commander-in-Chief ng Raksasa Tribe. Sa isang tao lamang kayo magiging mas mababa, pero mas mataas kayo kaysa sa 1-0-0-0 katao. Ano sa palagay nyo? Nagkagulo ang lahat ng mga mandirigma ng Wild Tiger Clan na nasa kanilang paligid. Gustong gawing Deputy Commander-in-Chief ng marangal na anak ang taong ito na nagmula sa 9 continents. Napakataas ng posisyong iyon sa Raksasa Tribe. Pero talagang nakakatakot ang kapangyarihan ng taong ito, kaya nararapat siya sa posisyong yon kung bukal sa loob ang pagsanib niya sa atin. Naisip nito. Nang sandaling iyon ay napatitig ang lahat kay Donoghu, nagningning sa pagkamangha, at naguluhan ang emosyon ng mga ito. Wow, seryoso ang marangal na anak ng Raksasa Tribe. Nakangiting naisip ni Donoghu. Tumango ito habang nakatingin kay Amastan at sinabing, dahil labis akong pinagkakatiwalaan ng marangal na anak ay gagawin ko ito. Mayroong plano si Donoghu. Kahit na hindi ito nag-aalala kung makikipaglaban siya ng mag-isa kay Daryl ay magiging magulo pa rin ito. Ngunit magiging kalahati na lang ang kanyang effort kung makikipagtulungan siya sa Raksasa Tribe. Ang pinakamahalaga ay kailangan pa rin niyang mahanap ang kahon na tinago sa kuweba sa kagubatan. Makikita siya ng malaking hukbo ng 9 continents kung siya ang mismong maghahanap ng kahon dahil hinahanap rin yon ng hukbo ng mga kontinente. Malapit sa kampo ng 9 continents ang lokasyon ng kuweba. Kung makikipagtulungan siya sa Raksasa Tribe, ay maaari niya itong hayaan na maghanap ng kahon ng kayamanan dahil hindi naman nila alam kung ano ang laman noon. Pagkatapos niyang makipagtulungan sa Raksasa Tribe at sirain ang malaking hukbo ng 9 continents, ay gagamitin niya ang bola ng dragon para mabuksan ang stone chest at kukunin niya ang kayamanang nasa loob nito. Tapos ay wawasakin ko ang Raksasa Tribe bilang kapalit. Sa oras na yon ay ako na ang magiging totoong pinuno ng 9 continents. Sasailalim ang lahat sa aking mga utos. Naisip ng lalaki. Natuwa si Amastan nang makita nitong sumang-ayon si Donoghu. Tumingala ito at tumawa. Haha! Maganda ito. Sa tuling ni Master ay maaari na naming isipin ang araw na natalo na namin ang malaking hukbo ng 9 continents. Tapos ay inimbita niya si Donoghu para bumalik sa base camp. Samantala, sa Grand Army Camp ng 9 continents. Kakabalik lang nina Chester, Dax, at ng iba pa matapos nilang mabigo sa hindi paghuli kay Donoghu. Galit ang mga ito. Nakaupo sa gitna ng military camp si Daryl habang namumutla ang kanyang mukha. Nasugatan ang kanyang tiyan dahil sa naging pag-atake kanina ni Donoghu, hindi naman nalagay sa peligro ang kanyang buhay. Kakailanganin niya ng 2 araw para tuluyang makarecover. Nang sandaling iyon ay malakas na hinampas ni Dax ang lamesa at seryoso itong nagsalita. Hayop!
Nakakamuhing nilalang talaga si Donoghue. Dapat natin siyang punitin ng 10,000 piraso pagkahuli natin sa kanya. Pagtapos nitong magsalita, ay nagalit ang lahat ng tao sa paligid. Sobrang nakakamuhi ng taong ito. Magiging isa siyang balakid hanggat nasa paligid siya. Tama. Hindi ko inakalang isa siyang alagad ni Master Rama. Hindi iyan isang sorpresa. Kinuha siya ni Master Rama bilang kanyang alagad, natural lamang na gusto niya itong magsisi. Ngunit hindi binago ng lalaki ang kanyang pag-uugali at pinatay nito si Master Rama. Bukod doon ay hinamak niya si Sect Master Darbay. Nasa malalim na diskurso ang lahat at narinig ni Daryl ang bawat salita ng magalit ito. Kahindik-hindik, nakakamuhi at masama si Donoghue. Ang hindi ko inakala ay ang lokohin niya ako para makuha ang Dragon Ball. Iyon ang pinakamahalagang bagay sa mga kayamanan ni Emperor Xuanyuan. Sumakit ang kanyang puso nang maisip niya iyon. Biglang tumayo at nagsalita si Era. Noong nasa dagat kami ay kinuha ni Donoghue ang treasure chest mula sa Si Maki clan. Ngunit hindi na nakita pa ang treasure chest nang umalis na siya. Sa tingin ko ay tinago niya iyon kung saan. Tumango sina Ambrose at Heather. Kumurap si Daryl at mabilis itong nagbigay ng utos nang marinig niya iyon. Bilis, maghanap kayo sa paligid ng kampo. Huwag ninyong papalampasin ang bawat sulok. Maghanap kayong maigi. Nakita ang ngiti sa mukha ni Daryl habang nakatingin ito kay Ira. Proud ito kung gaano katalino ang kanyang anak. Hindi man lang siya nag-isip ng tungkol doon. Si Chester ang unang bumalik. Nakikita mo ba kung ano ito, Daryl? Haha! Masyadong nakakamuhi si Donoghue. Tinago niya ang bagay na yon sa isang kuweba sa palibot ng kagubatan sa Hilaga. Sabik itong sumigaw. Dinala ng ilang mga sundalo ang stone chest na tinago ni Donoghue. Labis na nasabik si Daryl nang maglakad ito palapit at nakita niya ang uwang sa tuktok ng chest. Sakto ang sukat ng uwang sa laki ng Dragon Ball. Bantayan itong maigi at magpadala rito ng ilang gwardya. Paniguradong babalik si Donoghue para kunin ito. Mabilis na nag-utos si Daryl habang nagningning sa galit ang kanyang mga mata. Kung hindi lang ninakaw ni Donoghue ang Dragon Ball ay mabubuksan ko na sana ngayon ang treasure chest at makukuha ko ang iniwang kayamanan ni Emperor Xuanyuan. Naisip ng lalaki. Samantala, dumating si Donoghue sa Raksasa tribe at nag-utos ito sa ilang mga sundalo na pumunta sa kuweba para kuhanin ang chest. Pagtapos nila iyong ayusin ay ilang sandaling nakipag-usap si Donoghue sa kampo kasama si Amastan. Parehong masasamang tao sina Amastan at Donoghue. Isa kanilang pananaw at paniniwala at masaya silang nag-usap. Nang sandaling iyon ay napangiti si Amastan nang sabihin nitong, "Haha. Sumali ka sa Raksasa tribe. Pero wala akong regalo para sayo. Mayroon akong 2 nagagandahang babae sa kampo. Ipapadala ko sila papunta sa iyong kampo. Huwag kang mahiya." Haha! Tama yon, sina Debra at Shentel ang tinutukoy ni Amastan. Kahit na magaganda ang 2 babaeng iyon ay hindi sila ganoon kahalaga para banggitin kumpara sa pananaw nitong masakop ang buong mundo. Kapag natalo niya ang malaking hukbo ng 9 continents, ay makukuha na niya ang lahat ng klase ng babae mula sa 9 continents. 2 babae. Kumunot ang noo ni Donoghue pero nakangiti itong tumango. Salamat, marangal na anak. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Donoghue sa kanyang kampo. Nagulat ito nang makita ang kung anong nasa harapan niya. Sila yon. Naisip niya. Nakita niya ang 2 magagandang anyo na nakatali sa kampo. Napakaganda ng mga ito. Sila ay sina Debra at Shentel. Nang sandaling iyon ay nagulat si Donoghue. Kayabay nito ay tinitingnan niya sina Debra at Shentel. Pagtapos niyang titigan ang 2 ng higit sa 10 segundo ay bumalik ang kanyang pag-iisip at bigla itong ngumiti. Haha, itinadhana ito. Hindi ko kailanman naisip na matapos ang matagal na hindi pagkikita ay mapapasakamay ko rin pala ang 2 babaeng ito. Naisip niya. Debra, ate. Dahan-dahang lumapit si Donoghue at umupo ito sa leather carpet. Isang hindi inaakalang pagkakataon, tayong 3 ay muling nagkita. Namiss niyo ba ako? Hindi sumagot sina Debra at Shentel. Gulat na gulat sila pareho, pero takot rin sila sa sandaling yon. Si Donoghue? Naisip ng 2.
Noong sinabihan sila ng mga mandirigma ng raksasa na gusto silang ipakilala ni Amastan sa isang tao, ay inakala ni Debra na galing ito mula sa raksasa tribe. Hindi niya inakalang si Donoghu pala ang taong iyon. Sa parehong sandali ay halatang nag-iba ang hitsura ni Donoghu kumpara sa dati. Naging kalbo ay mayroon itong peklat sa kanyang ulo, mukha siyang isang monghe. Ngunit wala siyang aura ng isang minghe. Kabaliktaran nito ay mukhang lihis ang hitsura nito at naging mas nakakatakot kaysa noon. Paano yun nangyari? Kailan pa naging isang monghe si Donoghu at naging importanteng bisita ng raksasa tribe? Kahit na si Amastan ay naging mabait sa kanya at inalok kaming dalawa para sa kanya. Naisip ni Debra. Noong kinapon ni Rama si Donoghu ay pinakawalan nito sina Shentel at Debra. Kaya naman hindi alam ng dalawa na pinilit lang nito si Donoghu para maging alagad niya. Sa wakas ay nakapag-isip si Debra at tinitigan nito si Donoghu. Galit at nag-aalala ito. Bakit ka naging alipurs ng raksasa tribe? Nakakamuhing tao si Donoghu. Paniguradong sumali siya sa raksasa tribe dahil ginagalang siya ng mga ito. Hindi ako maaang magkamali. Naisip nito. Dumili ng mukha ni Donoghu at nabigo ito. Isang alipures. Maling-mali ang sinabi mo, ate. Nilibot ko ang buong mundo at kailan ako naging isang utusan ng sino man. Nakikipagtulungan lang ako sa raksasa tribe. Sasabihin ko sa iyong magiging sa akin ang 9 continents sa hinaharap. Ang raksasa tribe lamang ang mga sundalong tumulong sa akin sa pagharap sa mga pagsubok. Bibo. Mahinang bumulong si Debra at lumingon ito sa gilid, ayaw niya itong kausapin. Isang nakakamuhing tao. Masyadong nakakainis ang kahit tingnan lang siya. Naisip ng babae. Nagalit si Donoghu sa naing pag-uugali ni Debra. Kaagad itong tumayo at malamig na ngumiti nang sabihin nitong, tigilan mo ang pag-arte bilang isang marangal na tao. Huwag mong kakalimutan na nasa mga kamay na kita ngayon. Tatawagin kitang ate kung mayroong pa akong paggalang sayo. Kung hindi ka matalinong kikilos ay huwag mong kakalimutang isa ka lamang alipin para sa akin. Ikaw, namula ang mukha ni Debra. Gusto nitong lumaban pabalik pero wala na siyang masabi pa. Tumawa at nagpatuloy sa pangmamaliit sa kanya si Donoghu. Saka narinig kong pareho nitong sinundan ang nakatatandang marangal na anak at naging guro pa kayo nito. TSK. Anong masamang intensyon niyo ang nasa likod nito? Sa wakas ay sumigaw ang tahimik na si Shentel. Sumusobra ka na. Naging guro kami ni Alaric para turuan siya tungkol sa mga tuntunin ng magandang asal at sibilisasyon ng 9 continents. Hiling namin na pamunuan niya ang raksasa tribe sa labas ng mabangis at hindi sibilisado nilang kultura. Hindi yon kasing dumi ng iniisip mo. Nabigo si Donoghu pero malamig itong ngumiti at nagsalita. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ng buong raksasa tribe ang tungkol doon. Pareho ninyong gustong maging babae ni Alaric pero namatay siya ng maaga. Kagad siyang inantala ni Debra, galit itong nagsalit. Pinatay siya ni Amastan. Pinatay niya ang kanyang kapatid para makuha ang kapangyarihan at posisyon nito. Iyon ang pinakamalaking pagkakasala at hindi papaya ang mundo roon. Pakawalan mo na kami kung may natitira ka pang konsensya, Donoghu, labanan mo ang raksasa tribe kasama ang 9 continents. Tumango si Shentel at sinabing, tama. Naniniwala akong hindi ka ganoon kasama, Donoghu. Naging ganyan ka dahil sa mga nangyari sa'yo. Ikaw. Ngunit hindi na pinatapos ni Donoghu sa pagsasalita. Malupit at malamig ang mga mata ni Donoghu. Tumahimik ka. Magmula ngayon ay magiging lipin ko na kayo. Gagawin niyong ang lahat ng ipag-uutos ko. Kung hindi ay huwag niyo akong sisisihi sa pagiging malupit. Tiningnan niya sina Debra at Shentel at nakita ang masamang pagngiti nito. Naging hindi komportable si Debra sa ginawa niyang pagtitig at gustong kumawala ng babae pero nakatali ang mga kamay ay binti niya. Hindi siya makagalaw. Huwag mong kakalimutan, Donoghu, ate mo ako. Hindi napigilang sabihin ni Debra. Nakatingin sa akin ang nakakamuhing taong ito. Paano ko mapoprotektahan ang aking kadalisayan kung nasa kamay na niya ako? Naisip niya. Hindi pa rin alam ni Debra na labis siyang nag-aalala. Nakapon si Donoghu at magiging imposible ang gahasain niya ito. Slap!
Nang matapos sa pagsasalita ang babae, ay malalaki ang mga hakbang ni Donoghu, nang lumapit siya, at sinampal si Debra nang walang babala. Isang gulat na pag-ungol ang ginawa ni Debra, at nakita ang pulang marka ng palad sa kanyang mukha. Nang sandaling iyon ay nagulat at nagalit si Debra, habang nakatitig ito kay Donoghu, pero hindi makapagsalita ang babae. Malamig siyang kinutya ni Donoghu. Talagang sa tingin mo ay nakababata mo akong kapatid. Sumali ako sa Forgotten Valley, dahil may pakinabang ito sa akin. Ikaw ang nag-iisang ordinaryong babae. Tigilan mo na ang paggamit sa pagkatao ng isang nakakatandang kapatid. Pinatay ko ang master, sa tingin mo ay may pakialam ako sa'yo. Nang sandaling iyon ay parehong nanginig sina Debra at Shentel. Pareho silang nagulat. Masyadong malupit si Donoghu, pinatay niya ang sarili niyang master. Isang lihis at malupit na pagkilos. Talagang bagay siya sa parehong clan, kasama si Amastan, kung saan pinatay nito ang sariling kapatid para sa kapangyarihan at posisyon. Naisip ng dalawa. Nang sandalig niyon ay inayos ni Shentel ang kanyang pag-iisip, nagningning sa desperasyon ang kanyang mga mata. Pakiusap, tumigil ka na, Donoghu, please. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka kalalaki, at katalino noong kinasal tayo? Hiling mo ay ang mapalawak ang Westrington. Sa puso ko ay isang totoo at marangal na tao ang dating Donoghu. Ngunit nagbago ka na ngayon. Naging mas nakakatakot ka na kaysa sa demonyo. Alam kong mali ako at hindi ako dumaan sa mga pagsubok kasama mo, pero hinihiling ko pa rin na titigil at magsisisi ka. Malamig ang ngiti ni Donoghu, pero hindi ito nagsalita. Nagsimulang mas emosyonal na nagsalita si Shentel. Kapag tumigil at nagsisi ka ay maari tayong magkabalikan, okay? Hinding-hindi na kita iiwang muli sa hinaharap at susundin kita buong buhay ko, susunod ako sayo. Tapos puso ang mga sinabi ni Shentel. Palagi itong nakakaramdam ng pagka-guilty tungkol kay Donoghu. Noong makita niya ang paglalakbay nito sa pagiging isang demonyo at lumalin yon ng lumalim. Gusto niyang tulungan ang lalaki para magsisi. Katunayan ay isa siyang tradisyonal na babae. Walang tsansang bumalik sa kanyang desisyon noong tinapos niya ang kanyang relasyon kay Donoghu. Pero ala ni Shentel na sumali si Donoghu sa Raksasa Tribe. Kung tutulungan niya ang Raksasa Tribe ay magkakaroon ng matitinding pagsubok ang 9 continents sa magiging digmaan dahil mayroong Askawa Breaking Axe si Donoghu. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon ay gustong gamitin ni Shentel ang kanyang pagkabanayad para maimpluwensyahan si Donoghu para tumigil at magsisi. Pero hindi na kagaya ng dating Donoghu kung ano man siya ngayon. Noon ay nagsisisi pa ito kapag naririnig niya ang mga sinasabi ni Shentel. Si Shentel lang ang kanyang mahal kahit na maraming tao ang nasa paligid. Pero labis na nairita si Donoghu nang marinig niya ang mga salitang galing kay Shentel. Gusto mong makasama ako ulit? Nag-apoy ang mga mata nito habang nakatitig kay Shentel at peke itong ngumiti. Gusto mong maging babae ko ulit? Kinilabutan si Shentel. Masyadong nakakatakot ang pagtitig ni Donoghu pero tumango si Shentel. Alang-alang sa 9 continents, at para tulungan si Donoghu na umalis sa masama niyang sarili, wala akong mga pagsisisi. Naisip nito. Tumingala si Donoghu at tumawa ito na tila ba narinig niya ang pinakamagandang biro. Tapos ay tumitig ito kay Shentel. Hayop ka! Pinaghahanap kita pero umalis ka kasama ang iyong puso at sumama kay Zubeiji. Handa akong pakawalan yon noong nagkita tayo. Gusto ko lang bumalik sa'yo pero anong ginawa mo? Sabi mo ay hindi tayo itinadhana at marami kang sinabing masasakit na salita. Ngayon ay gusto mong bumalik sa akin. Sino ba ako sa tingin mo? Sa parehong sandali ay mayroong boses na hindi tumitigil sa pagsigaw sa kanyang puso. Hindi na ako isang kumpletong lalaki. Bakit ko pa kakailanganin ng babae? Tinanggihan mo ako noong gusto kitang pasayahin. Ngayong wala nang natira sa akin bukod sa kapangyarihan ko ay gusto mo nang bumalik. Haha! Napaka-ironic. Naisip ng lalaki. Nagulat si Shentel sa aging pagtitig nito at kinagat niya ang kanyang labi at nagsalita ng mahina. Tigilan mo na yan, Donoghu. Nagsasabi ako ng totoo, mahal pa rin kita. Nag-alala si Debra at sumigaw ito. Shentel, anong meron sa'yo? Gusto mo pa ring balikan ang isang nakakamuhing lalaki katulad niya? Para na silang magkaparid.
Noong nakita nitong gustong bumalik ni Shentel sa piling ni Donoghu ay nag-alala siya at hindi niya maintindihan kung bakit iyon gustong gawin ni Shentel. Hindi niya pinansin si Debra. Nang sumunod na segundo ay tumitig si Shentel kay Donoghu at nagpatuloy ito sa pagsasalita. Magkabalikan tayo. Mananatili ako rito sa tabi mo at papakawalan mo na si Debra. Please? Puno ng desperasyon ang mga mata ni Shentel nang sabihin niya iyon. Gusto niyang magsisi si Donoghu, pero mas gusto niyang makawala si Debra sa delikadong lugar na ito. Ngumiti as Donoghu at nilapitan niya si Shentel. Ginamit nito ang kanyang kamay para itingala ang baba ni Shentel, habang masama ang naging pagngiti niya. Sige. Dahil mahal na mahal mo ako ay ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Nang matapos ito sa pagsasalita, ay bigla niyang inatake ang dibdib ni Shentel. Bang! Dumaing sa sakit si Shentel habang nanginginig at sumuka ito ng dugo. Gulat at takot siyang tumitig kay Donoghu. Donoghu, ikaw, kinamumuhian mo talaga ako. Nang hihinang sabi nito. Pagtapos ng mga huling salita niya, ay napayuko ito at tuluyan ng binawian ng hininga. Namatay na ang pinakatalentadong babae sa Westrington. Nang makita nitong tumigil na sa paghinga si Shentel, at naging mukhang miserable si Donoghu, pero mabilis na lumamig ang tinig nito mula sa pagiging madilim. Kinamumuhian. Kailanman ay hindi kita kinamuhian, ang sarili ko lamang ang namumuhian ko. Naisip nito. Ilang segundong nagulat si Debra bago ito sumigaw. Shentel. Sa isang kisamata, umagos ang kanyang mga luha. Naging tila magkapatid na sina Debra at Shentel sa nakalipas na 2 taon. Marami na silang napagdaan ng mga pagbabago, lalo na noong oras na nasa Raksasa tribe sila. Nakadepende sa isa't isa ang kanilang mga buhay. Nang makita niya ang malupit na pagpatay ni Donoghu kay Shentel, ay nagalit at nawasak si Debra. Nagtira-piraso ang kanyang puso. Sumigaw si Debra habang umiiyak. Hayop kang Donoghu ka. Animal ka, demonyo, isa kang animal na nakabalot sa balat ng tao. Mahal na mahal ka ni Shentel at gusto niyang magkabalikan kayo, pero pinatay mo siya. Isa ka pa bang tao? Nag-alab ang matinding galit sa puso ni Debra. Gusto niyang hatiin si Donoghu sa 1,000 piraso at chop-chop-in ito ng 1,000,000 beses. Kung nakakapatay lang ang tingin ay namatay na ng 100,000 na beses si Donoghu. Slap! Mukhang matapang at masama ang hitsura ni Donoghu nang samaplin nito si Debra. Tumahimik ka, babae. Kung magpapatuloy ka sa paninermon, tatawagan ko ang ilang mga sundalo ng Raksasa para sorpresahin ka. Nanginig ang kanyang katawan sa sinabi nito. Tumigil siya sa paninermon sa lalaki. Ngunit puno ng pagkamuhi ang kanyang mga matang nakatitig kay Donoghu. Masyado nang tinamad si Donoghu para magsalita, tumalikod ito at umalis. Medyo matagal na rin noong pinadala niya ang mga mandirigma ng Raksasa para hanapin ang baul. Kailangan nilang bumalik ng dala ang mahiwagang baul. Ilang minuto ang nakalipas, nakatayo sa punong kampo ang galit na si Donoghu. Naglabas ng nakakamatay na aura ang buong katawan nito. Pakiramdam ng Raksasa tribe warriors ay nagawan sila ng pagkakamali, pero sa parehong sandali, nakaramdam din sila ng takot. Hinablot ni Donoghu ang kwelyo ng pinuno ng mga mandirigma, at malamig itong nagsalita. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong wala na sa kuweba ang batong baul? Tumango ang pinunong mandirigma. Tama, walang nasa loob noong dumating kami. Sinara ng mga sundalo ng 9 continents ang buong kuweba. Tinulak ito palayo ni Donoghu at hindi man lang pinatapos ang sinasabi ng lalaki, hinampas niya ang lamesa. Mukhang napasa kamay ni Daryl ang mahiwagang bowl na galing sa Simaki clan. Hindi ako masaya tungkol dito. Akala ko ay makukuha ko na ang kayamanan ni Emperor Xuanyuan. Hindi ko inakalang mapapasakamay ng ibang tao ang mahiwagang bowl ko at ang Dragon Ball ni Daryl. Mabuti pa rin yon. Nawala ni Daryl ang Dragon Ball, kaya naman hindi niya mabubuksan ang bowl at hindi niya rin matatalo ang Raksasa Army. Naisip nito. Nang biglang narinig ang malakas na tawa mula sa labas, sumunod ay pumasok si Amastan. Ngumiti ito at mabilis na kinausap si Donoghu. Deputy Commander-in-Chief, bakit ang aga niyong aalis? Kakaparangal ko lamang sa iyo ng 2 nagagandahang babae mula sa 9 continents. Kamusta ang naging takbo?
Hindi na isang kumpletong lalaki si Donoghue, at hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam nang marinig niya ang sinabi ni Amastan. Ngunit pinilit pa rin itong ngumiti. Salamat sa iyong pag-aalala, marangal na anak. Ayos lang naman. Tumango si Amastan at may bigla itong naisip, seryoso siyang nagsalita. Sa inyong opinyon, Deputy Commander-in-Chief, paano natin mawawasak ang malaking hukbo ng 9 continents? Sa totoo lang ay papunta na rito ang Wild Beast Grand Army ng Raksasa Tribe. Ngunit bilang isang marangal na anak, wala pa akong buong tiwala sa aking puso. Sandaling nanatiling tahimik si Donoghue, at mahina itong nagsalita. Kahit na talagang malakas ang Raksasa Tribe ay malaki naman ang 9 continents, at marami silang malalakas na mga mandirigma. Magiging mahirap ang manalo sa digmaan laban sa kanila. Mayroong susi kung gusto niyong manalo sa digmaang ito nang wala gaanong namamatay, isa itong tao. Sino? Naging seryoso si Amastan nang magtanong ito. Huminga ng malalim si Donoghue, at malinaw nitong binanggit ang bawat salita. Ang military advisor ng North Mona Army, si Zhang Ju. Ambisyoso at gustong maghiganti ng taong ito laban kay Daryl. Ngunit ilang araw lang ang nakaraan nang pasalihin ito ni Daryl sa tulong ni Chang'er. Pero alam kong hindi pa sumusuko si Zhang Ju at Daryl. Seryosong tumingin si Donoghue kay Amastan habang nagsasalita ito. Naghihintay pa rin si Zhang Ju sa pagbabalik ni Yang Jian para makakuha ng kapangyarihan sa ibabaw ng North Mona Army. Ngunit hindi pa rin ito alam na patay na si Yang Jian. Plano kong sabihin kay Zhang Ju ang tungkol sa pagkamatay ni Yang Jian. Pagtapos ay bibigyan mo siya ng imbitasyon para sumali sa atin. Paniguradong lalapit sa atin si Zhang Ju para tumulong. Kahit na kasing lakas pa ng isang Diyos si Daryl ay hinding-hindi niya matatalo ang Raksasa Tribe Grand Army. Nang marinig niya iyon ay mukhang nasiyahan si Amastan, tumango ito at nagsalita. Haha! Magaling ito. Dapat makinig ako sa iyo, Deputy Commander-in-Chief. Lumingon ito at nag-utos sa mga sundalo. Magpadala kayo ng tao na magbibigay ng sikretong sulat kay Zhang Ju. Masusunod, marangal na anak. Samantala, tahimik ang base camp ng 9 continents habang lumalalim ang gabi. Maraming mga nagpatrolyang guwardya at marami ring mga bantay. Mahigpit ang seguridad nila. Sa bandang hilagang kanluran ng base camp ay nakatayo ang naguguluhan at problemadong si Ira. Mukhang napakapait naman ang hitsura ng nasa harap niyang si Zhang Ju at walang yabang na mararamdaman mula rito. Bakit bigla niyo akong hinanap, Master? Sambit ni Ira habang kagat nito ang kanyang labi. Mula sa Ruin Sea hanggang sa Chaotic Mountain Range, maraming pinagdaanang pagsubok sina Ira, Ambrose, at ang iba pa. Nagdurusa ang mga ito. Mahal ni Daryl ang kanyang anak, kaya ipinaghanda niya ito ng tent para makapagpahinga. Ngunit matapos nitong ilabas ang mga gamit at nagpakita si Zhang Ju. Katunayan ay naguluhan si Ira nang harapin niya si Zhang Ju. Bago iyon ay labis niyang nirespeto ang kanyang master. Hindi masyadong tataas ang kanyang kapangyarihan, kundi lang dahil sa lalaki. Pero nabigo si Ira nang sumali si Zhang Ju kay Yang Jian sa pagsakop sa lahat ng mga kontinente. Di nagtagal ay hindi nito pinansin ang kanyang hindi pag-apruba, at nagpumilit itong atakihin ang World Universe. Kaya naman naging kalaban siya ng kanyang ama. Kahit na nagkaisa ang lahat ng mga kontinente laban sa Raksasa Tribe, alam ni Ira na wala nang dapat pa silang pag-usapan ni Zhang Ju. Hindi niya inakalang gugustuhing makipagkita ni Zhang Ju sa kanya. Kailangan mo akong tulungan, Ira. Sinundan ko kanina si Yang Jian para masakop ang mga kontinente. Pinagsisisihan ko na ito ngayong napag-isipan ko na ang tungkol doon. Nararamdaman ko sa aking puso na dapat tayong magkaisa, kasama ang 9 continents laban sa Raksasa Tribe. Pero hindi naniniwala sa akin sina Chang'er at ang tatay mong si Daryl, lalo na ang iyong ama. Pinilit niya akong uminom ng Heaven Coat Elixir. Mabuti kong alagad, Ira. Sana ay makuha mo ang pangontra mula kay Daryl para matulungan mo akong mahanap ang lunas sa Heaven Coat Elixir. Seryosong pagmamakaawa ni Zhang Ju kay Ira, mukha itong miserable. Sobrang nakakaawa ng hitsura nito. Pero mayroon itong masamang tingin sa kanyang mga mata. Mariing napakagat ng labi si Ira nang marinig niya ang sinabi nito. Pakiramdam niya ay nakakulong siya. Kasalanan ni Master kung bakit siya nagkaganito. Isa pa, tungkol sa aking ama ang bagay na ito.
Kaya naman mas makakabuti para sa akin kung lalayo ako rito. Naisip ng babae. Umiling at nagsalita si Era. Patawad, Master. Pero hindi kita matutulungan. Nag-alala si Zhang Ju sa sinabi nito. Mabuti kong alagad, hindi mo pa rin alam ang tungkol dito. Kapag ininom ng isang tao ang Heaven Cult Elixir, ay matinding mangangati ang kanyang mga buto tuwing gabi. Paano magiging buo ang atensyon ko sa pakikipaglaban sa raksasa tribe ng taos-puso? Nagsinungaling si Zhang Ju. Sa ilalim ng mga normal na pangyayari, walang kahit na anong mararamdaman ang taong nakainom ng Heaven Cult Elixir. Magiging hindi lang maganda ang pakiramdam nito kapag uminom na ng pangontra. May plano si Zhang Ju. Kapag natanggap na niya ang pangontra sa Heaven Cult Elixir, ay aalis siya sa kampo ng patago at hahanapin si Yang Jian. Kapag nahanap niya ang lalaki, ay magkakaroon na siya ng militar na kontrol sa North Mona Grand Army. Hindi pa rin sigurado si Era, umiling ito habang nagsasalita. Master, seryoso ang mga natamong sugat ng aking ama dahil sa pag-atake ni Donoghu, nagpapagaling pa ito. Paano ko makukuha ang pangontra? Seryoso ang hitsura ni Zhang Ju. Iyan ang rason kung bakit kailangan mo ng tulong ko. Kakailanganin ng mahabang oras para tuluyang gumaling si Daryl. Paano kung atakihin tayo ng raksasa tribe? Sino na ang kukontrol sa mga sundalo kung wala ako, ang iyong master? Pero kung pinapahirapan ako gamit ang Heaven Cult Elixir, ay sino na ang magiging responsible kung makakagawa ako ng mga pagkakamali? Sige. Susubukan ko. Hindi na alam ni Era ang mga isasagot pero tumango ito. Samantala, nakatali pa rin si Debra sa tent ni Donoghu sa kampo ng raksasa tribe. Mukha itong nanghihina. Wala sa paligid si Donoghu at inalis na ang katawan ni Shentel. Patay ang katahimikan pero tila malakas na hangin at alon ang bilis ng pagtibok ng puso ni Debra. Hindi niya magawang kumalma. Patay na ang kapatid ko. Anong nang mangyayari sa akin ngayon? Malupit at matapang si Donoghu, hindi niya ako papakawalan. Naisip nito, tuluyan na siyang sumuko. Ngunit sa oras na iyon ay narinig niya ang papalapit na mga yapak mula sa labas. Napakahina ng mga yapak. Ilang segundo ang nakalipas nang itaas ang mga kurtina at nakita ang maliit na uwang. Pagtapos ay mabilis na lumapit ang isang sexy na anyo. Sino siya? Bumalik ba si Donoghu para pahirapan ako? Naisip niya. Nanginginig ang puso ni Debra. Naisip nitong si Donoghu yon. Pero labis siyang nagulat nang tingnan niya itong maigi. Princess Natalie. Sa kanyang harapan ay ang napakaganda, sexy, at may matalinog na aura na babae. Iyon ay si Natalie. Nagulat si Debra nang makita niya ang babae. Hindi niya kailanman inakala na gagamitin ni Natalie ang oportunidad kapag gabi na para sikretong pumunta sa kampo ni Donoghu. Nandito ka ba, Princess Natalie? Tanong ni Debra. Ilang beses na niyang nakita si Natalie pero hindi siya masyadong pamilyar sa babae. Ngunit alam niyang may busilak na puso ito. Bukod kay Alaric, si Natalie ang isa pang tao mula sa raksasa tribe na hinangaan ni Debra at Shentel. Huwag kang masyadong magtanong. Maingat na tumingin sa labas si Natalie, pagtapos ay mabilis itong lumapit para pakawalan sa pagkakatali si Debra. Sumusobra na ang pangalawa kong kapatid. Naging guro kayong dalawa ni Miss Shentel ng aking kuya. Paano niya kayo nagawang ibigay kay Donoghu? Nakakamuhing tao talaga si Donoghu. Pinatay niya si Miss Shentel. Tiningnan ni Natalie si Debra. Anong nararamdaman niyo, Miss Debra? Nakakalakad po ba kayo? Nagalit ito nang nalaman niyang ibinigay ni Amastan ang dalawang babae kay Donoghu. Naroon siya para iligtas si Debra habang madilim pa. Ayos lang ako, kaya ko pang maglakad. Salamat, Princess Natalie. Pinilit ngumiti ng maputlang mukha ni Debra. Ngunit nakaramdam ito ng pait nang sabihin niya yon, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Maaaring mayroon pang konting tsansa para mabuhay ako, pero hindi na mabubuhay pa si Shentel. Naisip nito. Huminga ng malalim si Natalie habang nakatingin siya kay Debra at sinabing, Miss Gable, tutulungan kitang makatakas sa kampo mamaya. Bumaba ka muna pabalik sa Chaotic Mountain Range at hanapin mo ang mga tao mo. Tandaan mong huwag kang pupunta sa siretsong linya sa unahan. Maraming inutusan guwardiya ang aking kapatid para magbantay doon.
sa likod ka lumabas, iyon lang ang tanging labasan. Kumuha ng spiritual na medisina si Natalie at inabot ito kay Debra. Dalhin mo ito. Masyadong mapanganib sa Wasteland NF Chaotic Mountain Range. Ginamit ng raksasa tribe ang medisinang ito para palayuin ang mga mababangis na hayop at pati ang mga nakalalasong insekto, baka matulungan ka nito. Princess Natalie, blanko ang mga titig ni Debra sa babae. Pipinapakawalan mo ako. Say! Huminga ng malalim si Natalie at seryosong nagsalita. Tama, sa totoo lang ay pareho ang nararamdaman ko tungkol sa aking kuya. Ayaw kong maging kalaban ng 9 continents ang raksasa tribe sa maraming henerasyon. Bukod doon ay may pagkakasundo kami ni Daryl, talagang mapilit lang ang aking kuya sa mga gusto niyang mangyari. Salamat! Naantig at nakaramdam ng pagkagulo si Debra. Mukhang bukod kay Alaric ang magmula sa raksasa tribe ay pinapahalagahan din ni Princess Natalie ang kapayapaan, pagkakaisa. Sige na, mahalaga ang oras, kailangan nating umalis kaagad sa kampo. Hindi na nagsalita pa si Princess Natalie at ginabayan nito sa paglabas ng tent si Debra. Nagawang mabilis na umalis ni Debra sa kampo ng raksasa tribe sa tulong ni Natalie habang madilim pa. Tiningnan ni Debra si Natalie, labis ang kanyang pasasalamat. Salamat sa pagligtas sa akin, Princess Natalie. Ibabalik ko ang inyong kabaitan kapag nagawa kong makatakas mula sa mapanganib na trahedyang ito. Tumango si Natalie nang ikuway niya ang kanyang kamay at sinabing, kailangan mo nang umalis ngayon, bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi kaagad umalis si Debra, dahil may bigla itong naalala. Tiningnan niya si Natalie, at nagdalawang isip bago magsalita. Princess Natalie, hindi mo pa rin alam ang tungkol sa pagkamatay ng iyong kuya. Maganda at matalino si Debra. Alam niyang mga magandang relasyon ang magkapatid na sina Natalie at Alaric, pero hindi malapit ang babae kay Amastan. Nang makita niyang hindi kinwestiyon ni Natalie si Amastan ay napansin nitong hindi pa alam ni Natalie ang katotohanan. Kuya. Nagulat si Natalie. Hindi ba't namatay siya dahil nawalan siya ng maraming dugo nung naglaban sila ni Daryl? Sagot nito. Nagpakita ang anyo ni Daryl sa isip ni Natalie. Nakaramdam ito ng galit ng pagkalito. Kasalanan niya ang lahat, kung hindi ay hindi mamamatay si kuya at wala sa ganitong sitwasyon ang raksasa tribe. Nagbuntong hininga si Debra at dahan-dahan itong nagsalita. Pinatay ni Amastan ang kuya mo. Nanginig ang katawan ni Natalie sa sinabi nito at labis itong nagulat. Ilang segundo ang nakalipas ay mariin siyang umiling. Hindi, imposible yon. Palaging ginagalang ng pangalawa kong kapatid si kuya. Paano niya? Inantala ito ni Debra bago pa niya matapos ang pagsasalita. Gustong agawin ni Amastan ang kapangyarihan. Pakiramdam niya ay palaging gusto ng kuya mo na payapang makipag-usap sa 9 continents dahil naimpluwensyahan namin siya ni Shentel. Kaya naman pinatay niya ang nakatatanda mong kapatid. Sinabi sa amin ni Amastan ang mga pangyayari. Seryoso pero nag-aalala ang hitsura ni Debra. Mabuting tao ka, Natalie. Please, mag-iingat kang maigi lalo na sa iyong pangalawang kapatid. Tumalikod na ito at naglakad papuntang Wasteland. Nanatiling gulat ang nakatayong si Natalie. Hindi ito makapag-isip. Pinatay ng pangalawa niyang kapatid ang kanyaing kuya. Masyadong nakakagulat ang balitang iyon, hindi ito kapanipaniwala. Hindi ito sigurado kung gaano katagal ang lumipas bago siya muling nakapag-isip ng maayos. Puno ng galit ang maganda nitong mukha nang tumalikod siya para bumalik sa kampo. Nang sandaling iyon ay galit na hinanap ni Natalie si Amastan para tanungin ito ng harapan. Samantala, sa paglalakbay pa rin si Debra. Dumating ito sa Chaotic Mountain Range Wasteland at nakita nito ang malabong kapaligiran. Hindi ito maganda. Pero malaki ang lugar at aabutin ng kalahating oras bago makaalis doon. Nagsimulang bumilis ang lakad ni Debra. Nang bigla itong huminto. Naramdaman niya ang malakas na internal na enerhiyang nasa hangin. Tumingin ito at nagulat, nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya mapigilang huminga ng malamig na hangin. Nakita niya ang isang taong tahimik na nakatayo hindi kalayuan mula sa kinatatayuan niya, hinarangan nito ang daanan. Kumintab ang kalbo nitong ulo at nakasuot ito ng mahabang leather na robe na galing sa raksasa tribe. Tila isang bundok ang matatag ang pagkakatayo nito habang may masamang ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay si Donofrio.
Kanina lang noong bumalik si Donoghu sa kanyang tent, at napansing wala doon si Debra, ay kaagad niyang hinanap ang babae. Nakita niyang ginabayan ni Natalie si Debra palabas ng kampo. Nang sandaling iyon ay walang ginawa si Donoghu. Naghintay itong umalis si Natalie, at pumasok si Debra sa wasteland ng mag-isa bago niya ito sinundan. TSK. Talagang minaliit kita, ate. Kaya mo pa ring makawala sa raksasa camp sa ganitong sitwasyon. Nakangiting sabi ni Donoghu, habang nakatitig kay Debra at minamaliit ito. Ito na ang katapusan. Wala nang paraan pa para makatakas. Naisip ni Debra. Nanginig ang buong katawan ng babae, at naramdaman niya ang pagikot ng kanyang isip. Pinagkiskis nito ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong habang sinesermonan ang lalaki. Donoghu, sumali ka sa raksasa tribe, pinagtaksilan ang 9 continents, at pinatay si Shentel. Hindi mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Kahit na hindi ako makatakas ngayong araw ay malalaman ng lahat ang tungkol sa nakakamuhi mong pagkatao. Hindi pa ito ang katapusan para sayo. Masamang tao si Donoghu. Napakabait na tao ni Shentel pero pinatay niya ito. Dapat maging masalimuot ang kanyang pagkamatay. Naisip ng babae. Tumingala at tumawa si Donoghu. Hindi mo kailangang mag-alala kung ano ang mangyayari sa akin. Pero alam kong hindi ka makakatakas sa akin. Pagtapos ay sugod ito kay Debra at sinuntok ang babae. Masaydo siyang mabilis. Na-cultivate na ni Donoghu ang Ultimate Saint Heaven Earth Technique Ayang Jan. Naging mas makapangyarihan siya kaysa dati at kasing bilis nito ang kidlat. Masyado siyang mabilis. Walang paraan para makaiwas sa bilis na yon. Kahit na halos marating ni Debra ang Heaven Ascension level, ay hindi pa rin ito kapantay ni Donoghu. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang pag-atake nito nang makita niya ang paggamit ni Donoghu ng enerhiya, at saka siya inatake. Kinagat niya ang kanyang labi at binuksan ang internal na enerhiya habang nakalapat ang kanyang palad sa lalaki. Bang! Napadaing sa sakit si Debra nang magtama ang kanilang mga palad at bahagyang napaatras ang buong katawan nila. Naging sobrang putla ng mukha ng babae, at tumulo ang napakaraming dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. TSK, gusto mo pa ring lumaban ate? Tinignan ito ni Donoghu, minaliit siya ng mga tingin nito. Sumuko ka na lang, wala kang laban sa akin. 40% lang ng aking enerhiya ang ginamit ko. Mamamatay ka kapag dinagdagan ko pa yon. Nagsasabi ng totoo si Donoghu. Hindi nito ginamit ang lahat ng kanyang internal na enerhiya sa ataking iyon. Kundi ay namatay na si Debra. Katunayan ay gustong-gusto na niyang patayin si Debra, pero nang maalala nitong babae siya ni Daryl ay naisip nitong gamitin ang babae. Kailangan niyang pigilan ang sarili na mapatay ito. Sush! Hindi sumagot si Debra. Kinagat nito ang mga labi at tinuro ang sahig gamit ang kanyang paa habang kinukuha ang longsword at inatake si Donoghu. At dahil wala na rin akong matatakbuhan, ay mamamatay na lang ako kaysa ipahiya at mahuli ng buhay. Naisip nito. Kumunot ang noo ni Donoghu nang makita nitong mas gugustuhing mamatay ni Debra kaysa sumuko. Malamig siyang ngumiti at umatake rin. Nang sandaling iyon ay matindi ang kanyalang naging labanan sa gitna ng ere. Ngunit walang laban si Debra kumpara kay Donoghu, mas tumindi ang pag-aalala nito habang nakikipaglaban sa lalaki. Nang sandaling iyon ay nagsimulang kumalat ang hamog at nakita nila ang dulo ng bangin. Puno ng mga kumukulong lava ang mga lambak sa ilalim ng bangin. Lumundag sa ere si Debra at umikot ito habang umatake papunta sa direksyon ng bangin. Nang marating nito ang gilid ng bangin ay hindi nagdalawang isip tumalon si Debra. Hindi ko siya kayang talunin, hindi rin ako pwedeng mamatay. Tingnan natin kung anong gagawin ni Donoghu kapag tumalon ako sa bangin. Napaisip ito. Mariing napakunot si Donoghu nang makita niya iyon. Labis na malademonyo ang kanyang mga mata. Hayop, napakatigas ng ulo ni Debra. Hindi niya ako kayang talunin kaya napagdesisyonan niyang magpakamatay na lang. Gusto niyang mamatay. Hindi ako makapapayag. Huminga ng malalim si Donoghu at tumalon din ito sa bangin para sundan ang babae. Whoosh! Whoosh! Narinig ni Debra ang paghuni ng hangin sa kanyang tainga, determinado ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang lumapag nang maramdaman niya ang init ng lava. Mas lalong umiinit.
Nanginig ang katawan ni Debra ng sandaling iyon. Parang naranasan na niya noon ang mga pangyayari ngayon. Nagsimulang bumalik ang alaala ni Debra, bumuhos ang kanyang memory parang isang natunaw na mayelong bundok. 10 taon na ang nakaraan noong tumalon siya sa ilalim ng bunganga ng bulkan para sa mahal niya. Iyon ang Incredible SKY Mountain at doon nagpakita ang SKY Breaking Axe. Si Daryl ang lalaking mahal niya. Siya ang orihinal na sect master ng Artemis sect sa Great East. Hindi siya lumaki sa Forgotten Valor. Parang isang lumang pelikula ang pagbalik ng kanyang alaala. Aalala na niya ito. Naaalala na niya ang lahat. Naaalala ko na, Daryl. Ako ang iyong babae, hindi tumigil sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Lumalapit na siya sa lava. Nakaramdam ito ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Naaalala ko na ngayon ang lahat, pero mamamatay na ako. Biglang may humablot sa kamay ni Debra. Lumingon si Debra at nakita niya ang nakatitig sa kanyang si Donoghu. Hindi maganda ang tingin sa mga mata nito. Mukha siyang baliw. Gusto mong mamatay? Hindi iyon magiging madali. Malamig na tumawa si Donoghu. Ikinuway niya ang SKY Breaking Axe, nabiyak nito ang gilid ng talampas at ginamit niya ang enerhiya para makalipad pataas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nagulat at nagalit si Debra. Ginawa nito ang lahat para kumawala. Hindi niya inakalang susundan siya ni Donoghu at tatalon din ito sa bangin. Hindi yan nito gustong mamatay noong bumalik na ang kanyang mga alaala. Pero alam niyang mas gugustuhin na lang niyang mamatay kaysa mahuli ni Donoghu. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Donoghu. Nakokontrol niya ang kanyang kaba at walang paraan para makawala siya. Hinablot ng lalaki si Debra at lumipad ito sa gilid ng bangin. Marami siyang nasayang na enerhiya dahil may buhat siyang tao pero nanatili itong nakangiti. Sinabi ko na sayo, hindi ka makakatakas sa akin. Malaki ang mga ngiti ni Donoghu. Sinara nito ang acupoint ni Debra habang nanginginig ang katawan ng babae, hindi siya makagalaw. Nang sumunod na segundo ay binuhat nito sa baywang si Debra at nagtungo sa kampo ng raksasa. Ipinikit na lamang ni Debra ang kanyang mga mata dahil sa kawalan ng pag-asa. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha habang namatay ang pag-asa sa kanyang puso. Sa kampo ng raksasa ay tinipon ni Amastan ang lahat ng kanyang mga general papuntang tent para pag-usapan ang tungkol sa kanilang estratehiya sa digmaan. Darating ang Wild Beast Army pagkalipas ng 2 araw at kailangan nilang magplano kagad. Amastan! MY biglang sumigaw, kasunod nito ang pagpasok ng mukhang galit na si Natalie. Mabilis na yumuko ang mga general at bahagyang umatras ang mga ito. Anong ginagawa mo rito, Natalie? Bakit hindi ka nagsabi? Masyado itong nakakabigla. Mariing kinunot ni Amastan ang kanyang noo, kita na hindi ito masaya. Kahit na mahal niya ang kanyang kapatid ay siya pa rin ang Commander-in-Chief, at kailangan niyang ipakita ang kapangyarihan at panginibabaw niya. Hindi man lang siya binati ng nakababata niyang kapatid at hindi siya nito nirespeto. Tatanungin kita, Amastan. Paano namatay si Kuya? Pinagkiskis ni Natalie ang kanyang mga ngipin at namumula ang mga mata nito ng magtanong. Tapos ay lumingon siya sa mga general. Umalis na kayong lahat ngayon din. Huminga ng malalim at kinakabahan ang lahat ng mga general sa kanilang nakita. Anong mayroon sa prinsesa? Paano niya kinwestiyon ang Commander-in-Chief sa harap ng lahat? Anong sinabi mo? Mariing kumunot ang noo ni Amastan, medyo kinabahan ito. Alam niya bang pinatay ko si Kuya? Nagalit si Natalie nang makita nitong ayaw umamin ng lalaki. Huwag kang magkunwari. Alam ko na ang totoo. Hindi pagkaubos ng dugo ang sanhi ng pagkamatay ni Kuya. Pinatay mo siya, tama hindi ba? Bakit mo yun ginawa? Kuya natin siya. Bakit napakalupit mo? Sinabi sa akin ni Debra ang lahat, kaya huwag mo nang itanggi. Sigaw nito. Anong sinasabi mo? Pinatay ko si Kuya. Huwag mo akong akusahan. Tumahimik ka. Sigaw ng natatarantang si Amastan. Ngunit makulit si Natalie. Hindi ako tatahimik. Sabihin mo sa akin ngayon, pinatay mo si Kuya. Nanigas ang paningin si Amastam at hindi nito mapigilang sampalin ng malakas ang kapatid. Slap! Ginamit ni Amastan ang kanyang buong lakas sa sampal na yon.
Umiyak si Natalie at nagkaroon ng kulay pulang marka ng kamay sa kanyang mukha. Sisinaktan mo ako? Sigaw ni Natalie, nakaramdam ito ng galit at nagawa ng kamalian. Sinaktan ka? Kaya kitang patayin dahil dito. Sinabi mong si Debra ang nagsabi sa'yo ng tungkol doon. Isa lamang siyang babae mula sa 9 continents. Binulag niya si kuya at ngayon ay niloloko ka niya. Pipiliin mo pa siyang paniwalaan ang mga salita ng babaeng nagmula sa 9 continents kaysa sa akin. Sasabihin ko sa iyon ay kung hindi lang kita nakababatang kapatid ay pinatay kita. Sigaw ng may namumulang matang si Amastan. Natayo si Natalie habang hawak nito ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang galit ni Amastan. Nakakatakot siya. Ito ba ang nakilala kong kapatid? Papatayin niya na ba ako ngayon? Pagtataka nito. Tahimik at takot ang lahat ng mga general. Wala sa kanila ang nagtangkang huminga ng malalim. Nang sandaling iyon ay tumaas ang mga kurtina at malalaki ang hakbang ng papalapit si Donoghu. Nagulat ito sa kanyang nakita. Ngumiti ito kay Amastan at sinabing, "Bakit galit na galit ka, marangal na anak? Anong nangyari?" Napamura sa sarili si Amastan nang ituro nito si Natalie. Naloko ng isang babaeng mula sa 9 continents ang aking kapatid. Sinabi nitong pinatay ko ang aking kuya. Pagtapos ay biglang may naalala si Amastan ay malamig itong nagsalita. Nasaan ang dalawang babae? Nagningning ang mga mata ni Donoghu at ngumiti ito. Pinatay ko ang isa sa kanila at isa pa ay. Tiningnan nito si Natalie at nagpatuloy. Ang isa naman, si Debra, ay pinakawalan ni Princess Natalie. Mabuti na lang at napagtanto ko iyon sa tamang oras at naibalik siya. Ano? Nanginig si Natalie sa kanyang narinig. Nagulat at nagalit ang babae. Nahuli na naman niya si Miss Gable. Sumigaw si Amastan at sinampal nitong muli si Natalie. SHT! Sinisira mo ang lahat. Kailangan kitang patayin ngayong araw. Nagsimula itong lapitan ng mga nagulat na general para pakalmahin. Marangal na anak, pakiusap, patawarin niyo si Princess Natalie. Hindi pa siya mature mag-isip. Tama, marangal na anak. Pag-isipan niyo ito. Sinubukang umapila ng lahat, pero nanatiling malamig ang kanyang mukha at hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ilang segundo ang nakalipas at huminga ng malalim si Amastan at kumuway ito. Iyon na. Hahayaan ko siyang mabuhay pero hindi siya makakatakas sa mga parusa dahil sa mga nagawa niyang pagkakamali. Pagtapos ay kinausap nito si Donoghu. Masyadong mabangis ang nakababata kong kapatid. Hahayaan ko ang Deputy Commander-in-Chief kung ano ang magiging parusa niya. Hindi man lang ito nakatingin kay Natalie nang sabihin niya iyon. Katunayan ay mayroon na siyang plano para patayin si Natalie nang nalaman nito ang katotohanan. Ngunit totoong kapatid niya pa rin ito kaya maraming masasabi sa kanya kapag pinatay niya ito. Salamat sa inyong tiwala, marangal na anak. Tumango si Donoghu at hinablot nito si Natalie. Patawarin mo ako, prinsesa. Sinamahan nito si Natalie sa paglabas ng tent. Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sigaw ni Natalie. Gusto nitong kumawala pero sinara ni Donoghu ang kanyang akupoint. Hindi ito makagalaw. Hindi siya pinansin ni Donoghu habang hindi nito malaman kung paano paparusahan ang babae. Kahit na may nagawang pagkakamali si Natalie, ay siya pa rin ang prinsesa ng Raksasa tribe. Nang parating na sila sa tent ni Donoghu, ay nairita ang lalaki nang makita nitong sumisigaw pa rin si Natalie. Sinuntok niya ito at nahimatay ang babae. Pumasok na sila sa kanyang tent. Nanginig ang nakataling si Debra nang makita nitong suntukin ni Donoghu si Natalie. Galit na nabigo ito. Hinuli rin si Princess Natalie. Naisip nito. Ngumiti si Donoghu nang nakita nito ang reaksyon ni Debra. Nang asar ito. Interesado ka bang malaman kung bakit siya napunta sa mga kamay ko? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Alam ni Amastan na sikreto mo siyang pinakawalan at ipinagkatiwala siya sa akin para bigyang parusa. Masasabing nandito siya sa sitwasyong ito dahil sayo. Natuwa si Donoghu habang tinitingnan niya si Debra. Hayop! Huwag kang masyadong maging masaya, Donoghu. Hindi magiging maganda para sa iyo ang mga kahihinatnan kahit na protektahan ka pa ng Raksasa tribe. Hindi ka mabilis na pakakawalan ni Daryl.
Malamig na sambit ni Debra. Nagulat si Donovan. Nang makita niya ang mga pagbabago ng emosyon ni Debra, ay may bigla itong napagtanto. Ikaw, bumalik na ang memorya mo. Katunayan ay minsan lang banggitin ni Debra si Daryl. Nang banggitin niya ito ngayon ay napuno ng pagkabanayad ang kanyang mga mata. Halatang bumalik na ang kanyang alaala. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.